Kinasuhan ng mahigit 400 biktima ang isang kumpanyang sangkot umano sa tinatawag na investment scam sa lungsod ng Mandaluyong. Depensa ng kumpanya, rehistrado naman sila sa Securities and Exchange Commission. Ninakawan daw ang kanilang opisina kaya hindi maibalik ang pera ng mga mamumuhunan o investor. Nakatutok si Steve Dailisan. Halos umapaw ang tao sa Mandaluyong City Police Headquarters sa dami ng sumugod na umani investors ng 7711 R2AM International Company Road to Success Resources Marketing. Ang inirereklamo ang mga may-ari na sina Raquel Cordova at Marcos Tersol. Ang marketing plan daw ng kumpanya, ang ilalagak nilang pera tutubo ng 20% kada linggo. May kasama pang 1 kilong bigas, sabon o iba pang produkto. Pero kukumbinsin ng investor na muling i-invest ang tinubo para raw muling kumita. Ang kaso, biglang nagsara ang opisina ng kumpanya at reklamo ng mga investor, wala nang naibalik sa kanila ni isang kusing. 71 years old na ako, bakit ginanyan ka ako nila? Maawa sana sila. Biyernes pa raw huling pumasok yung mga staff dito sa kanilang opisina. Pagka Sabado, tinurn over na yung susi sa mga gwardiya. Ang kaso nung buksan ito ngayon, hindi na raw gumagana yung mga susi. Marami pa dun sa mga kagamitan ng kumpanya yung naiwan sa loob. Ang tanging naiwan sa labas ay yung mga nakapaskil na pangalan ng mga nag-invest sa kumpanya. Sa pagtatanong namin sa Securities and Exchange Commission, lumalabas na noong Hunyo lang nagparehistro ang kumpanya. Pero ito'y bilang isang trading company. Ibig sabihin, pwede silang magtinda ng mga produkto, ngunit hindi otorisadong humawak ng mga investment. Illegal ito. Walang malaking company dito sa Pilipinas ang makapagbibigay ng ganito kalaking interest. Aabot na sa 466 katao ang naghain ng reklamong syndicated estafa sa piskalya. Higit 50 milyong pisong halaga ang nais mabawi. Si Luisito Ignacio, 800,000 pesos ang ininvest sa kumpanya. Umarap ka rito at ibigay mo yung pera ng mga tao. Nagpatawag naman ng pulong ang napakilalang abogado ng kumpanya at ang product presenter na kinorner ng mga tao at ipinaaresto sa pulis. Handa raw isoli ng kumpanya ang ininvest ng mga tao pero wala namang maipakitang bank account na pagkukunan ng pambayad. Pinagnakawan daw kasi ang opisina nila. Yes, ibabalik. Pero, ewan ko. Sa events na nangyayari, I don't know. Pero sa pag-imbestiga ng otoridad, wala daw patunay na nilooban ng opisina ng kumpanyang binuo nito lang Hunyo. Yung una nila, yung URM tapos biglang nagpalit kaagad ng 7711 R2AM. Ngayon, yung present na company na nirereklamo is 1177, pinagpalit lang nila. Sinikat namin kunin ang panig ng may-ari ng kumpanya pero di sila sumasagot sa aming tawag at text. Paalala naman ng SEC kahit nakarehistro sa kanila kung napakalaki ng pangakong tubo sa napakaliit na oras ng paglalagak ng pera. Mag-isip-isip muna at kumonsulta sa kanila para di mabiktima. Steve Dailisan, Nakatutok, 24 Oras.